Boxing update muna tayo. Muli pong nabawi ni Oshaki Foster ang titulong WBC Super Featherweight belt sa pamamagitan ng split decision sa score na 115-113 nang talunin nito si Robson Consicao sa kanilang rematch kahapon. Tulad po ng inaasahan, dikit po ang laban hanggang sukdulang 12 rounds at makilang beses nayanig si Consicao sa mga binitawang power punches ni Oshaki Foster. At sa round 5 ay muntik nang ma-knockdown si Consicao nang paulanan nito ng kombinasyon ni Foster. Subalit bumabawi naman si Consicao at nakakapagpatama naman ito ng malilinis na suntok. Sa round 9 ay muling nayanig si Consicao ng tamaan ng isang counter left hook sa mukha mula kay Foster, dahilan para mapakapit ito kay Foster. Makikitang nahilo at ininda ito ni Consicao. Nagpatuloy ang kanilang bakbakan, 1 minuto at 3 segundo ang natitira sa round 10 nang magpakawala ng 1-2 combination si Foster. Muling nayanig si Consicao at kamuntikan ng ma-knockdown. At nang mapansin ni Oshaki Foster na lumambot ang mga paa nito ay agad naman itong pinaulanan ng mga kombinasyon si Consicao. Round 11, dikdikan ng kanilang laban. Nakipagsabayan na dito si Robson Consicao, subalit sa huling 12 rounds ay nakuha ni Oshaki Foster dahilan para manalo sa laban at mabawi ang titulong WBC Super Featherweight belt. At maging 2 times WBC Super Featherweight Champion at nag-improve na ngayon ng kartada sa 23 wins, 3 losses with 12 knockouts. Habang si Consicao ay bumagsak ang kartada sa 19 wins, 3 losses, 1 draw with 19 knockouts. Matapos ang laban ay natanong ito sa susunod na hakbang sa kanyang boxing career. Sumagot naman ito na if we can get it within 2025 or early 2026, I'm really not trying to be at 130 for too long. I'm trying to unify and go undisputed if I can. If I can't, I'm trying to search bigger fights at 135. Target rin daw niya ang makipag-unification fight sa mananalo sa pagitan ni WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Baquero Navarrete versus Oscar Valdez. Subalit mas gusto umano makasagupan ni Oshaki Foster si Oscar Valdez dahil tinalo siya nito sa amateur. Plano nga rin daw nitong maging undisputed sa nasabing division sa 2026 bago umakyat sa 135 pounds o lightweight division. Subalit ito'y mahirap na misyon. Kinakailangan niya muna makatapat ang matitigas at kampyon sa nasabing division tulad ni WBA Super Featherweight Champion Lamont Roach, IBF Super Featherweight Champion Anthony Cacace at WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete. Subalit may paparating pa na laban si IBF Super Featherweight Champion Anthony Cacace, idedepensa nito ang titulo kontra kay Eduardo Sugar Nunez. At kung manalo po dito si Eduardo Nunez ay ito po ang posibleng makatapat ni Oshaki Foster. Isa ito sa mabigat na laban na haharapin ni Oshaki Foster dahil ito pong si Eduardo Nunez ay kilalang may mabigat na suntok, pressure fighter at higit sa lahat magaling ito sa inside fighting. Subalit kung hindi daw niya makuha ang laban sa mananalo sa bakbakang Emmanuel Navarrete at Oscar Valdez ay aakyat na daw ito ng lightweight division dahil may mga mas magandang laban ang nakaabang dito. Pero kung mananatili po itong si Oshaki Foster sa 130 pounds division ay kinakailangan muna nito magdepensa sa kanyang mandatory na si Eduardo Hernandez. Sa hindi po nakakakilala kay Eduardo Hernandez ay dati na po itong nakalaban ni Oshaki Foster at tinalo sa pamamagitan ng 12 rounds technical knockout. Yan lang po munang mabilisang updates. Maraming salamat po.